Namimiss po kita. Anak, miss na rin kita. Buti naman at magaling ka na. Nay, ano pong magaling? Wala naman po akong sakit ah. Di bali na anak, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na. Anak, simula ngayon, hindi na mangyayari sa'yo yung nangyari sa'yo noon. Hay naku si nanay, kung ano-ano pinagsasabi. Nga pala nay, nasan po si tatay tsaka po si Pongpong? Ay, yung tatay mo anak, nasa trabaho. Si Pongpong naman, nasa eskwelahan. Ganun po ba nay? Nay, baka po pwede tayong magala-gala. Namiss na po kasi kita kasama eh. Doon po sa laging pinupuntahan natin, sa tabing dagat. Sige anak, walang problema. Sige tara, tara nay. Nay, nandito na po tayo. Nay, tara, dito tayo nay. Kikay anak, magdahan-dahan ka, baka madapa ka. Nay, bilisan mo nay, dito tayo nay. Nay, ngayon na lang po ulit tayo nakapunta dito, no? Walang pinagbago, Nay. Ganun pa rin po. Ang lakas ng hangin, tsaka po malamig. Oo nga anak eh. Tsaka timing yung punta natin dito. Hindi mainit, tsaka walang ulan. Nay, mas maganda po sana kung kasama natin si tatay tsaka si Pongpong. Nay, pwede po ba pag day off ni tatay, balik po tayo dito ah. Oo naman anak, balik tayo dito sa day off ng tatay mo. Tsaka magluluto na rin ako para may pagkain tayo dito. Sige po, Nay ah. Promise mo po sa akin yan. Promise ko yan sa'yo. Nga pala anak, bakit nga pala nawala ka sa katinuan? Ha, Nay? Ano pong nawala sa katinuan? Ang natatandaan ko lang po, niloko ko ng boyfriend ko, si Aaron po. Ano anak? Aaron? Taga saan naman siya? Kikay anak? Anak? Kikay? 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 Kikay ano? Mahal, anong nangyari sa'yo? Ba't bigla kang umiyak? Mahal, napanaginipan ko si Kikay. Nakauwi na siya at magaling na siya. Miss na miss ko na siya, mahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tiis na lang. Makakauwi na rin si Kikay at makakasama na rin natin siya. Sige na, mahal. Matulog na ulit tayo. Mahal, gabi, napanaginipan ko si Kikay kaya ako umiiyak. At tinanong ko siya kung bakit siya nawala sa katinuan. Naalala lang daw niya, niloko daw siya ng boyfriend niya at Aaron daw ang pangalan. Mahal! Taga saan naman yung Aaron na yan? Tinanong ko naman mahal, kaso bigla na lang ako nagising eh. Mahal, yung kaklase ni Kikay na lagi niya pinupuntahan. Puntahan kaya natin ngayon. Tanungin natin, baka kilala niya yung Aaron. Sige mahal, puntahan natin, baka sakaling kilala niya si Aaron. O sige, mahal. Pong, may iwan ka muna dyan ha. Aalis lang kami ng nanay mo. Sige po, tay. Tara na, mahal. Mga pre, alam niyo na ba yung balita? Si Kikay, pinarehab na kahapon. Ito ba yan, Vince? Hindi ibig sabihin, gagaling na si Kikay. Oo, pre. Malamang gagaling talaga yun. Pero ang hindi natin alam kung aabutin ng buwan o taon. Mga pre, pag gumaling si Kikay, tayo tuturo yun. Kung bakit siya nagkaganon, dahil sa atin. Kaya nga talaga mayayari tayo nito. Huwag kayong mag-alala mga pre. Siguro naman, kahit gumaling yun, hindi niya maalala yung mga ginawa natin sa kanya. Kaya huwag kayong kabahan. Sa bagay, baliw na naman siya kaya di niya maaalala yun. Huwag na natin isipin niya mga pre. Mag-inom na lang tayo. Sige, ako nang bibili. Magpakasaya na lang tayo. Sige. Diba Negro? Kilala mo yung jowa ni Kikay? Kaibigan mo ba yan? Hindi tin, pero kilala ko yun. Ba't mo ba natanong? Hindi kaya yung jowa ni Kikay. Ang dahilan, kaya nawala sa sarili si Kikay. Ayun nga rin yung iniisip ko eh. Siguro, may kinalaman si Aaron dun sa nangyari kay Kikay. Negro, alam mo ba kung saan tumatambay yung jowa ni Kikay? O tin, alam ko kung saan tumatambay yun. Tara Negro, puntahan natin. Baka sakaling pinag-uusapan nila yung nangyari kay Kikay. Sige tin, pero mas maganda kung tayo magpapakita sa kanila para marinig natin kung anong pinag-uusapan nila.
Tara na. Tin, bilisan mo. Baka nandito pa sila Aaron. Dito lagi silang tumatambay. Tin, sakto. Nandito sila Aaron, nagiinom. Paano kaya natin maririnig yung pinag-uusapan nila? Tara, Tin. Doon tayo sa Miguelid para marinig natin sila. Tara. Tara, Tin. Dito tayo. Ron, hindi naman pala matutuloy yung uwi ng jowa mo na nasa probinsya eh. Di sana, hindi mo hiniwalayan si Kikay. Wala tuloy tayo mo ito. Hindi ko naman alam na hindi pala matutuloy uwi niya eh. Di sana, hindi ko hiniwalayan si Kikay. Oo nga Ron, hindi sana, nakaisa pa kami ni Arbenz doon. Loko ka talaga dong. Pero Ron, matanong ko lang, bakit nga ba pinagala mo sa amin yung si Kikay? Sabihin mo na yung totoo, wala naman na si Kikay eh. Oo nga Ron, bakit nga ba? Totoo nun mga tol, nabuntis ko talaga si Kikay. Natakot lang ako, na baka malaman ng girlfriend ko, kaya pinagalo ko sa inyo. Kung sakaling may mabuo yun, isa sa inyo ang sisihin. Sira ulo ka ron. Ayun pala yung dahilan kung bakit pinagamit ko sa amin si Kikay. Pero ang totoo nun, paldo talaga kami ni Badong. Di ba nga, Dong? Oo nga Ron, kaso hindi na maulit yun. Binaliw mo eh. Sabi na nga ba, Tin eh. Sila may gawa nun. Kaya nabaliw si Kikay. Paano kaya natin sasabihin sa mga magulang ni Kikay to? Baka kasi di sila maniwala. Wala kasi tayong ebidensya. Bakit, Tin? Ebidensya naman yung narinig natin ah. Kahit na negro, kahit narinig natin yung pinag-usapan nila, wala pa rin tayong ebidensya. Mamaya, tayo pabalik ta rin yan eh. Sabagay, Tin. Wala eh. Ututo kasi yung babae na yun. Pero sayang talaga siya. Sayang talaga yun si Kikay. Pero hanap pa ng bago natin pagtitripan. Para naman makatikim uli kami ni Badong. Oo nga Ron, nakakamiss kaya. Mahal, sakto. Sa labas eh. Tara, punta na natin para makausap na natin siya. Iya, pwede ba kitang makausap? May tatanong lang sana ako. Sige po, tita. Ano po yung itatanong niyo? Nakausap ko kasi si Kikay sa panaginip at nabanggit niya sa akin yung pangalang Aaron. Tatanong ko lang sana kung kilala mo siya. Opo, kilala ko po yun. Yun po yung laging binabanggit niya sa akin, yung jowa niyang si Aaron. Iya, alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi ko po alam kung saan po siya nakatira, pero alam ko po kung saan po sila tumatambay. Iya, pwede mo ba kami samahan? Sige po, sasamahan ko po kayo. Sige, tara. Tita, sana po nandun siya nakatambay. Tita, sakto po, nandun siya. Iya, sino ba dyan yung Aaron sa tatlo? Tita, yung nakaitim po na pink yung shirt. Sige, Iya, maraming salamat. Sige po, tita, dito na po ako. Tara, mahal, puntahan na natin. Boy, ikaw ba yung Aaron? Opo kuya, bakit po? Kami yung mga magulang ni Kikay. Tatanong ko lang sana kung ano ginawa mo sa kanya. Anong ginawa? Wala po akong ginawa sa anak nyo. Huwag ka na magsinungaling pa! Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa katinuan yung anak ko! Kuya, bitawan niyo po ako. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Kuya, wag mo naman ganyan na yung kaibigan ko. Wala naman kayong sapat na katibayan eh. Tsaka ano po ba nangyari sa anak nyo? Dahil sa lalaking to, nawala sa katinuan yung anak ko. Kaya ikaw, umamin ka na! Huwag ka na magsinungaling pa! Sige kuya, iharap niyo sa anak nyo. Pero pag napatunayan ko na wala akong kasalanan, pwede ko kayong kasuhan. Kaya nga kuya, tsaka huwag ka mananakit dahil maling-mali yung ginagawa mo. Tara na, mahal. Meron talaga magbintang, lalo't wala tayong sapat na ebidensya na siya yung gumawa nun sa anak natin. Pero pag napatunayan ko na ikaw ang gumawa nun sa anak ko, abubulo ka sa kulungan. Sige kuya, pag hindi mo napatunayan ang pagbibintang mo, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Tara na mga pre, huwag nyo na itindihin yan. Wala tayong mapapala dyan. Benz, delikado tayo nito. Kung unti-unti na nalalaman ng pamilya ni Kikay, yung nangyari. Kaya nga eh, pero huwag kang mag-alala. Si Aaron naman sinisisi ng pamilya ni Kikay eh. Grabe ka naman kay Aaron. Benz, kaibigan natin siya. Di natin siya pwede ilaglag. Eh anong gusto mo dong? Tayo makulong. Eh sinet up niya nga tayo, di ba? Kasi alam niyang buntis na si Kikay para tayong pagbintangan sa kasalanan ng ginawa niya. Kahit na Benz, kaibigan natin si Aaron. Umami naman siya sa atin sa kasalanan ng ginawa niya. Tsaka kaibigan natin siya. Ba't natin siya ilalaglag? Eh paano? Pag tatlo tayo nakulong, imbes na si Aaron lang pinagbibintangan, eh di nadamay pa tayo. Isipin mo rin yung kapakanan natin.
Kahit na Vince, kahit gano'n yung ginawa sa atin ni Aaron, kaibigan pa rin natin siya, kaya wala dapat makulong. Bahala ka dong. Basta ako, sinasabihan lang kita. Tinarider niya nga tayo kaya datriderin ko na rin siya dahil ayoko makulong. Vince, mas maganda, makausap natin si Aaron, puntahan natin sa kanila. Sige dong, para masabi ko rin sa kanya na sumuko na lang siya kaysa madamay pa tayo. Tara na, puntahan natin sa kanila, malamang andun lang yun. Kailangan ko na makaalis dito dahil alam na ng magulang ni Kikay na ako ang dahilan ba't nagkaganon anak nila. Aaron, Oh, si Badong yun ah. Aaron. O Dong, bakit? Tara, pasok kayo dito. Sige Ron, pasok na kami. O Dong, ba't kayo napunta dito? Tara, doon tayo sa kwarto. O Dong, ba't napunta kayo dito? Palabas pa naman din sana ako. Ron, gusto lang sana kita makausap. O bakit, Benz? Ano ba sabihin mo? Ron, alam mo naman siguro na nakakahalata na yung pamilya ni Kikay. Baka susunod na makita natin yun, may kasama ng pulis. O Benz, ano ibig mo sabihin? Bakit? Natatakot ka ba? Wala naman sila ebidensya. Oo Ron, natatakot ako dahil ayoko makulong. Kaya sana, aminin mo na yung kasalanan ginawa mo dahil ayaw namin madami ni Badong. Bakit? Sa tingin mo, gusto ko rin makulong? Ayoko rin makulong. Naintindihan kita Ron, pero sana, pagbayaran mo yung kasalanan ginawa mo. Tsaka kung tunay ka namin kaibigan ni Badong, susuko ka para hindi na kami madamay. Sige na Ron, sumuko ka na. Hindi naman namin pababayaan pag nasa loob ka na. Sige mga tol, susuko na ako. Pero pangako nyo sa akin, pag nasa loob na ako, hindi nyo ako pababayaan. Ron, maraming salamat dahil naiintindihan mo kami. Ron, maraming salamat dahil pipiliin mo maulong ka. Huwag na kami madami ni Arbenz. Wala yun mga tol, kasalanan ko naman din ng lahat, kaya kailangan magbayaran. Oo nga pala Ron, kailan mong balak sumuko? Sige Vince, bukas sa bukas, susuko na ako. Pero ang gusto ko sana, samahan nyo ako. Sige Ron, sasamahan ka namin. Walang problema. Sige, paano? Dito na kami. Bukas na lang, mga anong oras ba? Siguro mga tanghali, puntahan nyo na lang ako dito. O sige Ron, Benz, tara na. Oy, Tin, kanina ka pa ba dyan? May ginawa kasi ako sa bahay Oo, magaling na pa ako dito. Tagal mo nga Ano, Tin? Sabihin na ba natin, binarinig natin kagapon sa magulang ni Kikay? Oo, Negro. Sabihin na natin sa magulang ni Kikay. Wawa naman sila para malaman nila kung sino talagang gumawa sa anak nila. Tara, Tin, puntahan na lang natin sa bahay nila para masabi na natin. Sige, Negro. Tara. Mahal, malakas talaga yung kutob ko na yung Aaron, yung gumawa nun sa anak natin, kaya siya nawala sa katinuan. Kaya nga mahal Yun din yung kagabi ko pang iniisip. Pero, paano natin siya mapagbibintangan? Wala tayong katibayan. Oo nga mahal kaya hintayin na lang talaga natin yung paggaling ni Kikay para siya talaga yung makapagsabi sa atin kung sino yung gumawa nun sa kanya. Paano mahal? Kung gumaling nga si Kikay, tapos wala rin siyang maalala, di wala rin mananagot sa gumawa nun sa kanya. Mahal, huwag mo pangunahan yung mangyayari. Naniniwala ako na gagaling yung anak natin at maituturo niya kung sino yung gumawa nun. Tama ka mahal. Basta, pagdasal lang natin na gumaling na agad yung anak natin para makasama na natin siya. Tao po. Isede, Ate Kim, pwede po namin kayo makausap. O sige, tumuli na kayo. Ano ba yung sasabihin nyo? Gusto ko po sana sabihin sa inyo. Tungkol po sa anak nyo, si Kikay. O bakit? Anong tungkol sa anak ko? Kuya, nakilala po kasi namin naging jowa ng anak nyo na si Aaron. Oh, paano nyo nakilala yung Aaron? At saka, may alam ba kayo sa nangyari sa anak ko? Ate Kim, matagal ko na pong kilala si Aaron. Tsaka matagal ko na rin pong alam na may relasyon po sila ni Kikay. Ganito po kasi yan. Napag-usapan po kasi namin ni Justin na pumunta doon sa tambahay nila. At saktong pagpunta po namin doon, nandun po sila. Narinig po namin lahat ng pinag-usapan nila. Ron, hindi naman pala matutuloy yung uwi ng jowa mo na nasa probinsya Di sana, hindi mo hiniwalaan si Kikay. Wala tuloy siya mo to. Hindi ko naman alam na hindi pala matutuloy uwi niya Di sana, hindi ko hiniwalaan si Kikay. Oo nga Ron, hindi sana, nakaisa pa kami ni Arbenz doon.
Loko ka talaga dong. Pero Ron, matanong ko lang, bakit nga ba pinadala mo sa amin yung si Kikay? Sabihin mo na yung totoo, wala naman na si Kikay eh. Oo nga Ron, bakit nga ba? Totoo nun mga tol, nabuntis ko talaga si Kikay. Natakot lang ako, na baka malaman ng girlfriend ko, kaya pinagalo ko sa inyo. Kung sakaling mabuo yun, isa sa inyo ang sisihin. Sira ulo ka Ron, ayun pala yung dahilan kung bakit pinagalit mo sa amin si Kikay. Pero ang totoo nun, pando talaga kami ni Badong. Di ba nga Dong? Oo nga Ron, kaso hindi na maulit yun, binaliw mo eh. Sabi na nga batin eh, sila may gawa nun. Kaya nabaliw si Kikay. Paano kaya natin sasabihin sa mga magulang ng Kikay to? Baka kasi di sila maniwala. Wala kasi tayong ebidensya. Sabi na nga ba eh, kaya malakas talaga yung kutob ko. Si Aaron pala talaga may kasalanan. Demonyo talaga yung lalaking yan. Kaya pala Aaron ang binabanggit ni Kikay sa panaginip ko. Kasi siya pala talaga yung gumawa nun sa anak ko. Pero paano natin siya mapapakulong? Wala tayong sapat na ebidensya na siya yung gumawa nun. Kaya nga po, Tikim, ayun po yung sinabi ko kay Negro. Yung narinig po namin yung pinag-uusapan nila. Kailangan po talaga natin ng sapat na ebidensya. Justin, Negro, baka pwede bukas samahan niyo ako. Puntahan natin yung Aaron na yan. Gusto ko talaga ulit makausap yan. Baka sakaling umamin pag pinaamin ko. Sige po Kuya Sedi, samahan po namin kayo. Alam ko po yung lugar nila, pero di ko po alam yung bahay nila. Sige Negro, siguro naman kilala yung Aaron sa lugar nila. Kaya pagtanong-tanong lang natin kung saan siya nakatira. Mahal, sana naman umamin na yung Aaron na yan. Baka sakaling makonsensya siya sa ginawa niya. Kaya nga mahal eh. Kaya ako nga siya kakausapin. Baka sakaling umamin. Kay Sedi, Ate Kim, dito na po kami. Bukas na lang po tayo magkita-kita. Paghanapin na po natin yung bahay nila Aaron. Maraming salamat talaga. Ingat kayo pag-uwi. Negro, Justin, maraming salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung sinabi nyo para malutas yung nangyari sa anak ko. Sige na po, dito na po kami. Mag-ingat kayo. No, ako inutil. Hindi akong papakulong. Yung dalawa dapat makulong. Dong, buti na lang susuko na si Aaron, no? Hindi na tayo madadamay pa. Oo nga, Vince. Pag nakulong na si Aaron, araw-araw natin siya dadalawin. Kasi nangako tayo sa kanya na hindi natin siya pababayaan. Oo naman, tara, bilisan na natin. Baka naghihintay na yun doon. Sige, tara. Ron? Ron? Dong, wala yata dyan si Aaron. Wala kang kinelas eh. Tara, tignan natin sa loob. Baka tulog pa yun. Tara. Vince, buksan mo ang ilaw. Vince, wala si Aaron. Vince, wala dito yung mga damit ni Aaron. Hindi kaya tumakas yun. Mukhang naisa na naman tayo ni Aaron ah. Baka tumakas na yun. Kaya nga eh, wala talagang isang salita yun. Tara, labas na tayo dito. Sige, tara. Kuya Sedi, Ate Kim, andito na po tayo sa lugar nila. Pero di ko po alam kung saan yung bahay ni Aaron. Sige, pag may nakasalubong na lang tayo, tanungin na lang natin baka kilala na si Aaron. Sige po. Oh, mahal. Diba yun yung dalawang kasama ni Aaron nung kinausap mo siya? Kaya nga eh. Tara, masapin natin. Hoy, tatanong sana namin kung saan nakatira si Aaron. Gusto lang kasi ulit namin makausap siya. Si Aaron ba? Wala sa kanila eh. Wala na rin yung mga gamit niya. Hindi ko alam kung saan pumunta. Pero kung ayaw niyo maniwala sa akin, puntahan niyo na lang siya sa kanila. Sa tingin mo, saan kaya siya pumunta? Ate, alam ko naman po kung ano pakan niyo kay Aaron eh. Dahil siya yung pinagbibintangan niyo sa nangyari sa anak niyo. Aamin na po ako. Si Aaron po talaga ang gumawa nun. Pero sa tingin ko po, tumatakas na siya at nagtatago. Kaya nga kami nandito para paaminin sana siya. Pero sa bibig niya na mismo nang galing na siya yung may gawa nun. Kaya meron na kaming matibay na ebidensya para ipakulong siya. Si Kim, huwag po kayo maniwala dyan. Kasama po yan na pinag-uusapan nila yung anak nyo. Justin, totoo ba yan? Ate, wag po kayo maniwala dyan. Wala po akong alam sa sinasabi niya. Kung tutusin nga po, kaibigan namin si Aaron. Pero hindi na po kaya ng konsensya namin. Kaya sinabi na po namin. Sige,
kung totoo yung sinasabi nyo, makipagtulungan kayo sa amin para mahanap at mahuli na yan si Aaron. Sige, maniniwala kami sa inyo. Basta kayong dalawa ang tumistigo laban kay Aaron. Kisedi, Ate Kim, huwag po kayo maniwala dyan. Mga sinungaling po yan. Negro, hayaan mo na muna. Ang mahalaga, may makakatulong tayo para mahuli na si Aaron. Sige po ate, may pagtulungan po kami para maniwala kayo na wala kaming kasalanan. Sige, salamat kung ganon. Bukas na bukas, samahan nyo kami sa police station. Kayo ang gagawin naming testigo. Sige po ate, balikan nyo na lang kami dito bukas. Tara na, Mal. Uwi na tayo. Ang mahalaga, unti-unti na nagkakalinawan lahat. Pero na tayong mga testigo. Tagal naman na ni Badong. Baka maabutan pa kami dito. Benz! Dong, ang tagal mo naman. Baka maabutan pa tayo dito eh. Tara na. Tara! Dong, dito na lang muna tayo. Dito na lang tayo maghintay yung tricycle. Benz, may alam ka na ba na pagtataguan natin? Oo, Dong. Doon sa Laguna, sa may tita ko. Kailangan na natin makalayo dito. Panigurado, pag pinuntahan tayo ng magulang ni Kikay, may mga kasama ng pulis yun. Siguro safe na tayo doon kasi mapapalayo na tayo sa lugar natin. O Dong, ang gagawin na natin, maghahanap tayo ng trabaho doon para kahit papano, makakatulong tayo sa mga gastusin ng tita ko. Sige Benz, tara. Ayun no, may tricycle no. Tara. Kaya, para po. Justin, hintayin lang din natin mga polis bago tayo pumunta doon sa mga kaibigan ni Aaron para mapahuli na rin natin sila. Sige po kuya. Nga pala, wala si Negro. May pinuntahan po sila ng magulang niya. Kaya ako na lang po sasama sa inyo. Sige, walang problema, Justin. Ang mahalaga, may makakasama pa rin kami. Ate Kim, ayun na po yung mga pulis. Mga sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali din, ma'am sir. Ano po, tara na po ba? Mal, tara na. Justin, tara na po, sir. Mahal, wala sila dyan. Sir, wala po sila dito. Dito po kasi yung usapan namin na dito kami magkikita. Ganun po ba, ma'am? Alam niyo po ba kung saan nakatira yung sinasabi niyo? Hindi nga po, sir eh. Tara, pagtanong na lang natin. Sige po. Oh, sakto mahal. May 3 bata. Tara, tanungin natin. Si Mal, paano naman nila malalaman kung sino yung tinutukoy natin? Pinatsurang ko yung 2 lalaki kahapon. Ito, Buti naman, Mal, may picture ka. Tara. mga bata. Tatanong ko lang sana kung kilala niyo tong 2 lalaki na nasa litrato. O di ba Catherine, ito yung kapitbahay niya, si Arbenz tsaka si Badong? Opo, kilala po namin yan. Doon po yan nakatira. Tamang-tama. Pwede niyo ba kami samahan? Gusto lang kasi namin sila makausap. Yung mga kasama kaming polis. Sige po, sasamahan po namin kayo. Sige, tara. Mga sir, tara na po. Ate, doon po yung bahay nila, yung sarado yung pinto. Sige, salamat sa inyo ah. Sir, Sige. tara na po. Sige po, dito na po kami. Sige. Ma'am, sir, kami na lang po muna papasok. Maiwan na lang po muna kayo dito. Tara, buddy. Tara, tara. Tao po. Tao po. Ako po. Tao po. Mga sir, walang tao dyan. Kanina pa sila umalis. Ganun ba? Alam mo ba kung saan sila pumunta? Tinanong ko sila kanina kung saan sila pupunta. Kaso hindi nila sa akin sinabi. Ang dami nga nilang dalang gamit eh. Buddy, mukhang tumakas na yung dalawa. Kaya nga, buddy. Tara, sabihin na natin kala ma'am. Sige. Kuya, maraming salamat sa inyo. Mal, ayun sila. Ma'am, sir, mukhang nakataas na po yung dalawa. Mahal, mukhang tumakas na nga talaga yung 2. Tama nga si Negro at Justin. Nakasali sila sa gumawa nun sa anak natin. Kaya sila tumakas. Wala man tayong magagawa, Mal eh. Pero hindi ako papayag hanggat di sila nahuhuli.
Hayaan nyo, ma'am sir, huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin ng lahat para mahuli yung 3 suspect na sinasabi nyo. Amen, sir. Mauna po kami. O sige po sir, lumalakas na rin po yung ulan eh. Maraming salamat po sa inyo. Tara, buddy. Mahal, huwag ka na malungkot. Mahuhuli rin yung gumawa nun sa anak natin. Alam ko mahal, naniniwala ako na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Justin, mahal, tara na. Sana talaga, mahuli na yung gumawa ng kay ate. Nay, tay, ano po balita? Nahuli na po ba yung gumawa ng kay ate? Hindi pa nga anak eh. Pinuntahan namin sa bahay nila, may kasama kami mga polis. Kaso, nakatakas na. Ganun po ba tay? Ala ko po talaga, nahuli na sila. Pero huwag ka mag-alala anak, hindi naman titigil ang pulis at hindi rin kami papayag na hindi sila mahuhuli. Sana po mahuli na po talaga sila. Tsaka nga pala nay, nakapagsaing na po ako. Ganun ba anak? O sige, para makakain na tayo. Bumili ka na ng ulam doon sa labas. Sige po nay. Mahal, may tao. Tignan mo nga muna, may pinapanood kasi kami ni Pongpong dito eh. Sige mahal. Kikay anak! Anak ko! Nay! Kikay, Bakit anong sobra, Nay? Nandito na po ako, Nay. At magaling na ako, Nay. Pangako ko po sa inyo na hindi na ako aalis, Nay. Nay, nandito ko po kayo ng sobra nila, tatay. Anak, ganun din kami. Masaya ako na nandito ka na. Anak, masaya ako dahil nandito ka na. Masayang-masaya ako dahil magaling ka na. Sa wakas, kompleto na tayong 4 at hindi na to panaginip. Nay, alam ko pong marami akong kasalanan sa inyo. Alam niyo po ba na pinagsisisihan ko na yun, Nay? Nung pinarehab niyo po ako, wala po akong sama ng loob na naramdaman. Sa totoo nga po niya, nagpapasalamat po ako sa inyo na eh. Dahil kung hindi niyo po ginawa yun, hindi po ako gagaling. Anak, huwag ka mag-alala. Hindi naman kami nagalit ng tatay mo sa mga ginawa mo. Siguro, maging aral na lang rin yan sa'yo na hindi na maulit at may tuwid mo yung mga pagkakamali mo. Basta anak, masayang-masaya kami dahil kasama ka na ulit namin. Nay, maraming salamat po talaga. Kasi Nay, kahit sobra-sobra na po yung nagawa ko, mas pinili niyo pa rin po ang intindihin nila tatay. Hayaan niyo po, Nay. Babawi po ako sa inyo nila tatay. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. alam mo nak, kahit marami kang kamali ang ginawa sa amin ng nanay mo, pinilit ka pa rin namin intindihin. Kasi mahal ka namin eh. Alam mo ba, nung nasa rehab ka pa, hindi kami tumigil ng nanay mo para mabigyan ng hustisya yung ginawa sa'yo. Tay, Nay, nga pala po, nahuli na po ba yung mga kasalanan sa akin? Hindi pa nga anak eh, pero huwag ka mag-alala. Hindi naman tumitigil ang pulis para mahuli sila. Pero huwag mo muna nating isipin yan anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Sige na anak, alam kong pagod ka. Magluluto muna ako ng paborito mong ulam. Alam ko na mismo yung luto ni nanay. Sige po, Nay. Salamat po ah. Sige anak. Al, pasok na muna ulit ako sa trabaho. Ikaw na muna bahala dito ah. Medyo malaki na kasi utang natin eh. Kailangan natin mabayaran. Nga pala, si Kikay. Ikaw nang bahala dyan ah.
Baka bumalik na naman sa dati yan. Alam mo naman yan. Kakauwi lang yan, galing mental. Oo, mahal. Huwag ka mag-alala. Tingin ko naman, mahal, na madadala na yung anak mo sa nangyari. Saka huwag ka mag-alala. Kakausapin ko naman yan mamaya pag gising niya. O, ito yung bag mo. Bigyan na rin yung baon mo, mahal. Mag-iingat ka, ha? Sige, mahal. Dito na ako. Good morning, Nay! Good morning, anak. Nay, nasan po si tatay? Yung tatay mo, anak, maagang pumasok. Simula kasi nung narehab ka, di rin nakakapasok na maayos yung tatay mo. Kaya nagkabaon-baon tayo sa utang. Tsaka inaasikaso rin kasi namin yung nangyari sa'yo. Ganun po ba, Nay? Nay, pasensya na po kayo Dahil po pala saan, kaya po tayo nabaon sa utang. Ano ka ba, anak? Wala yun. Ang mahalaga, magaling ka na at kasama ka na namin. Nay, maraming salamat po talaga sa palaging pagdalaw sa akin nung nasa rehab pa po ako. Nang dahil po sa ginagawa niyong yun, mas napabilis po yung paggaling ko. Ano ka ba, anak? Alam mo naman na hindi kita matitiis. Tsaka alam mo ba, nung nasa rehab ka, hindi ako makatulog ng maayos dahil palagi kitang naiisip at nagpapanaginipan. Nay, huwag po kayong mag-alala. Simula po ngayon, lagi na po tayo magkatabi matulog. Tsaka po yung mga ginagawa ko dati, hindi ko na po gagawin yun, Nay. Para kahit sa ganung paraan, makabawi man lang po ako sa inyo. Oo, anak, tama yan. Yan din yung bilin sa akin ng tatay mo kanina bago siya umalis. Nabantayan kita. Pero anak, malaki naman yung tiwala ko sa'yo na hindi mo na uulitin yon at nagbago ka na. Nay, maraming salamat po talaga Pangako ko po, Nay. Hindi ko po sasayangan yung binigay niyo po ulit sa aking tiwala. Nga pala anak, naaalala mo ba kung sino yung gumawa sa'yo nun? Kasi, noong mga panahong wala ka pa sa katinuan, hindi mo masabi sa amin kung sino yung mga yon. Nay, yung mga panahon na po yun, wala po talaga akong matandaan. Pero ngayon, tandang-tanda ko talaga lahat ng mga kahayupang ginawa nila sa akin. Anak, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang ginawa nila sa'yo? Nay, ang totoo po niyan. Nabuntis po ako ni Aaron. Tas, Nay, mga ilang linggo po, nalaman niya po na buntis ako, Nay. Tapos, Nay, binaliwala niya lang po. Kasi, Nay, hindi pa daw po siya handang panagutan ako. Tas, Nay, mga ilang linggo po ang nakalipas. Niyaya po niya ako kasama po yung mga barkada niya. Pinilit po nila akong painumin. Nay, kahit na lasing ako nun, tandang-tanda ko yun. Sabi ni Aaron doon sa dalawa, sila nang bahala sa akin. Kaya pinagsamantalahan nila ako, Nay. Anak, bakit hindi ka man lang lumaban? Kasi, Nay, lasing na lasing po ako nung mga araw na yon. At tinakina po yung buong katawan ko. Kaya hindi po ako nakalaban, Nay. Hayop sila. Hayop sila. Hayop sila. Ang kamag-alala, anak. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila mananagot sa ginawa nila sa'yo. Siguro, Nay, kung hindi pa nangyari sa akin yun, hanggang ngayon, buhay pa rin po yung dinadala ko. Hayaan mo, anak. Siguro hindi pa talaga yun para sa'yo. At naniniwala ako na makakahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo ng totoo. Nay, mahuli lang po silang tatlo. Masayang-masaya na ako, Nay. Anak,
cellphone number ka ba ni Aaron para makontak natin siya? Nay, wala po eh. Bakit naman po gusto niyong kunin yung number ni Aaron? Anak, may naisip kasi akong plano. Gusto ko sanang iset up natin siya sa mga pulis. Gusto ko na i-text mo siya na makikipagkita ka sa kanya. Pero ang totoo, may kasama na tayong mga pulis. Nay, minsan po, nakikitext po ako kay Iya para makipagkita kay Aaron. Tara Nay, puntahan natin si Iya. Baka sakali na sa kanya pa po yung number ni Aaron. Ganun ba anak? Sige tara, puntahan natin. Tara Nay. Pong anak, maiwan muna kita dyan ha. Aalis lang kami saglit ng ate mo. Tara na anak. Anak, andyan kaya yun si Iya ngayon? Opo Nay, nandyan po yun si Iya. Di naman po lumalabas ng bahay yun eh. Sige tara, puntahan na natin. Iya! 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 Kikay? Kikay! Kikay, buti naman gumaling ka na. Kailan ka nga pala nakauwi? Kahapon, Iya. Buti nga mabilis yung pag-recover ko. Dahil kay nanay yun kasi lagi niya akong dinadalaw. Ba't nga pala kayo napadalaw dito? Tara nga, tumuloy muna kayo. Tita, pasok po. Iya, balak talaga namin ni nanay pumunta dito. Kasi iya, namiss din kita eh. Tsaka may sadya kami sa'yo ni nanay. Ikaw rin naman, Kikay, namiss rin kita eh. Halos mag-iisang taon din tayong hindi nagkita. Nga pala, ano nga pala yung sadya nyo? Iya, may plano kasi si nanay. Balak sana namin tawagan si Aaron. Kasi si Aaron tsaka yung kaibigan niya mga nagtago na. Baka nasa iyo pa yung number ni Aaron. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako nagde-delete ng contact eh. Iya, patingin nga ako. Iya, nandito pa. May pantawag ka ba? Meron. Nagre-ring siya. Iya, walang sumasagot. Kikay, tawagan mo ulit. Baka sakaling sumagot. Sige, Iya, tawagan ko ulit. Hello? Si Aaron ba to? Oo, si Aaron to. Bakit? Sino ba to? Aaron, si Kikay to. Nakalabas na ako sa mental. Kamusta ka nga pala? Oh, ba't mo naman ako kinakamusta? Di ba galit ka sa akin? Lalo na yung pamilya mo. Ha, Aaron? Di naman ako galit sa'yo ah. Tsaka hindi rin galit sa'yo sila nanay. Alam mo ba, miss na kita. Talaga ba, Kikay? Hindi galit sa akin mga magulang mo? Ba't naman sila magagalit sa'yo? Wala ka ba talagang maalala, Kikay? Ha? Pinagsasabi mo? Ang totoo nga niyan, gusto ko makilala nila nanay. Kasi sinabi ko sa kanila na may boyfriend na ako. Kaya gusto ko nilang makita. Paano mo papakilala sa mga magulang mo? Dito ako sa Pangasinan. Aaron, baka pwede bumalik ka na dito. Kasi sabi ni nanay, kasamahin na raw tayo. Sige na Aaron oh, bumalik ka na dito. Miss na talaga kita eh. Sige, Kikay, gagawa ko ng paraan para makauwi ako dyan. Natawag na lang ako sa'yo next week. O sige Aaron ha, aantayin kita dito. Aasahan ko yan ha. Nay, next week pa daw po makakauwi si Aaron. Sige anak, tamang-tama. Para masabi ko na rin sa mga pulis, para makapaganda sila at mahuli na yan si Aaron. Sige Nay. Iya, maraming salamat ha. Buti na lang talaga nasa iyo pa yung number ni Aaron. Kaya nga eh, buti na lang talaga hindi ako nag-delete ng number. O sige na Iya, dito na kami ni nanay ah. Baka kasi mamaya dyan na si tatay, hanapin kami ni nanay. Nay, nasan po si tatay? Nakapasok na po ba siya? Anak, si tatay, maagang umalis eh. Bakit? Nay, papaalam po sana ako. Punta po sana ulit ako kay Iya. Namiss ko na po kasi siya kabanding eh. Sige anak, basta umuwi ka agad ah. Tsaka yung mga billing ko sa'yo, huwag mong kakalimutan para hindi magalit sa'yo yung tatay mo. Opo naman, Nay. Di ba nga po nangako ako sa inyo na hindi ko na po sisirain yung binigyan niyo po sa aking tiwala. Paano, Nay? Dito na po ako ah. Sige anak, mag-iingat ka. Iya, nga pala. Kamusta na si Kikay?
Galing siya dito nung isang araw. Okay na siya. Nga pala, bakit mo siya hinahanap? Wala, nag-aalala lang ako sa kanya. Buti naman, sa mabuting kalagayan na siya ngayon. Kaya nga eh. Pero may problema pa sila. Kilala mo ba yung Aaron, pati yung dalawa niyang kaibigan? Yun kasi yung dahilan kung ba't nawala sa katinoan si Kikay. Oo, Iya, kilalang kilala ko yun. Wala na, nagtago na talaga yun. Sana, mahuli na sila. Para mapanagutan na nila yung ginawa nila kay Kikay. Pero yaan mo, Tin. Mahuhuli rin yun. Iya, di ba? Best friend mo si Kikay. Baka pwede mo ka dun. Ano, Tin? Ganito kasi yan. May gusto na ako kay Kikay. Simula nung sila pa nila Aaron. Nahiya lang talaga ako sa kanya. Ay nako, Justin. Kung gusto mo talaga si Kikay, aminin mo sa kanya. Wala namang masamang sumubok. Wala, Iya. Nahiya talaga ako. Tatakot ako na baka di niya ako magustuhan. Di ba nga, galing siya sa trauma. Kung unahin mo yung hiya mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Kaya kung ako sa'yo, tanggalin mo yung hiya mo, tapos lakasan mo yung loob mo. Bahala na, Iya. Oh, si Kikay, Iya. Dito muna ako. Huwag kang maingay, ah. Justin, dito ka muna. Iya! Iya, dito ka pala nakatambay. Oh, sino tong kasama mo? Boyfriend mo? Ikaw di mo sinasabi sa akin. Hindi kaibigan ko lang siya. Doon siya nakatira sa likod ng bahay namin. Kikay, si Justin. Justin, yung crush mo si Kikay. Uy, Iya. Ikaw talaga, Iya. Pati tong kaibigan mo, pinagtitripan mo pa. Justin, sabihin mo na kasi yung totoo. Di ba nga sabi ko sa'yo, pag inunom mo yung hiya mo, ano mangyayari sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Ano ba kasing totoo? Kikay, mas maganda kung siya yung magsasabi sa'yo ng totoo. Justin, ikaw nang bahala Dito na muna ako. Uy, Iya! Saan ka pupunta? Ikaw nga yung pinunta ko dito eh. Kikay, mamaya na tayong dalawa mag-usap. Kayo munang dalawa ni Justin. Nagsasabihin kasi yan sa'yo. Bye-bye! Iya! Ano ba naman tong babaeng to? Kikay, ako nga pala si Justin. Ako nga pala yung tumulong sa tatay mo. Yung nasa rehab ka pa. Oh, paano mo nalaman na narehab ako? Matagal na kasi kitang nakikita. Simula yung jowa mo pa si Aaron. Oh, paano mo rin yung nakilala? Ano, kaibigan mo rin siya? Hindi nakilala ko yun sa kaibigan ko na si Negro. Tinanong ko kasi sa kanya kung may jowa ka na. Sinabi niya sa akin, si Aaron daw. Kaya ako nakilala si Aaron. Ah, kaya pala alam mo lahat ng nangyari sa akin. Nga pala, ako nga pala si Kikay. Ano ka ba naman, Kikay? Hindi sa akin yan. Posibleng mabuntis kita. Isang beses pa lang may nangyari sa atin. Baka sa ibang lalaki mo yan. Aaron, alam mo naman na ikaw lang ang boyfriend ko. At alam mo naman na ikaw lang nakauna sa akin. Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan. Kala ko ba mahal mo ako? Ba't ayaw mo akong panindigan? At kung sakali mang meron to, panindigan nating dalawa. Kasi ginawa naman natin to eh. Basta, kung meron man yan, ipalaglag mo. Dahil masaya ako sa buhay ko ngayon. Aaron, ganyan ka ba talaga? Hindi mo kaya magpakalalaki? Magpakalalaki ka naman. Dahil pareho natin ginawa to. Nagpakatotoo ako sa'yo. Sana naman magpakatotoo ka din sa akin. Alam mo, Kikay, masyado ka na madrama. Sige na, dito na ako. Maglalaro pa kami ng basketball ng kaibigan ko. Okay, Kay. Ba't parang nabigla ka? Wala, Justin. May naalala lang kasi ako. Naalala ko lang lahat ng mga nangyari sa akin. Tatakot lang ako na baka mangyari ulit yun. May trauma na kasi ako eh. Sa bagay, sobrang hirap talaga nangyari sa'yo. Yung sobrang mong minahal na tao, iniwan ka lang. Kaya nga eh. Kaya natakot na talaga ako maingat sa mga lalaki. Higay, tatapat na talaga ako sa'yo. Ang totoo niyan, kaya umalis si Iya. Sasabihin na ako sa'yo. Totoo niyan, kung kayo pa ni Aaron, may gusto na talaga ako sa'yo. Ano, Justin? Gusto mo ako matagal na? Justin, pasyensya ka na. Alam mo naman na galing ako sa trauma. Kaya parang natatakot na ulit akong magmahal. Higay, okay lang yun. Hindi naman ako nagmamadali. Hintayin na lang kita. Pag
hanggang sa kaya mo na ulit magmahal. Sige, Justin. Justin, salamat nga pala kasi naiintindihan mo ako ah. Salamat din kasi nakilala kita. Justin, dito na ako ah. Punta na ako kay Iya. Iya, pasok na ako ah. Sige, Kikay. Okay, Kay. Anong pinag-usapan niyo ni Justin? Ikaw talaga, Iya. Kaya ka pala umalis kasi sinabi mo kay Justin na magtapat na siya sa akin. Eh paano? Nahihingi magtapat sa'yo si Justin. Eh ang sabi ko sa kanya, pag hindi siya nagtapat sa'yo, hindi mo malalaman. Kaya nga, Iya. Pero natatakot na talaga ako. Kasi di ba alam mo naman na may trauma na ako. Hindi sa sinasabi ko sa'yo, nasagutin mo na agad si Justin. Ang totoo kasi niyan, mabait talaga yun si Justin. Hindi siya kagaya ni Aaron. Kahit na, Iya, alam mo naman pati na bago ko pala nakilala si Justin, magiging mapanuri na muna ako, kikilalanin ko muna siya. Tsaka sabi niya naman sa akin, kaya niya daw magantay kahit gaano katagal. Tsaka kung hindi ko naman talaga siya kayang mahalin, sabihin ko na nung maaga sa kanya para hindi siya umasa sa akin. Tama yan, Kikay. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, gamitin mo ang utak bago ang puso para hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Kaya nga, Iya, simula ngayon, magiging matalino na ako pagdating sa pag-ibig dahil mahirap pala mabaliw ang puso. Nga pala, Kikay, kailan ka nga pala babalik sa pag-aaral? Siguro pag nakulong na si Aaron pati yung dalawang kaibigan niya. Dahil hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin lahat ng nangyari. Yan mo, Kikay. Wala namang kasalanan ng hindi pinagbabayaran. Mahuhuli din yun sila. Iya, uuwi na ako ah. Kasi baka hinahanap na ako nila nanay eh. Pero nagsabi naman ako sa kanila na dito ako pupunta. Sige, Kikay. Ingat sa pag-uwi ah. Tatapusin ko pa kasi itong project ko sa school eh. Sige, Iya, dito na ako ah. O mahal, kamusta si Kikay? Amal, kanina, nagpaalam yun sa akin, pumunta sa kaibigan niya, si Iya. Bakit mo naman pinayagan? Amal, kaibigan. Mahal, bit mo tao. Tao po. Sandali lang. Uy sir, magandang gabi po. Magandang gabi din po, Ma'am and Sir. May lead na po tayo kung saan nagtatago yung dalawang suspect. Mabuti naman po kung ganun, sir. Maraming salamat po sa inyo. Nga pala, sir, saan po ba sila nagtatago? Doon po sila nagtatago sa Barangay San Juan, Pami, Laguna. Mahal, buti na lang. Alam na nila kung saan nagtatago yung dalawang suspect. Sir, kailan niyo po ba sila balak arestuhin? Pagpabukas na po natin, lumalalim na kasi yung gabi. Pero kung gusto niyo sumama, pwede po kayong sumama. Sige po sir, sasama po kami. Paano po, Ma'am Sir? Dito na po ako. Sige po, sir. Maraming salamat po. Dong, sakto. Sahod natin ngayon. Saan kaya tayo pwede mag-inom? Pagkuha natin ang sahod natin kay boss, punta tayo sa bar. Maraming babae doon. Oo ka talaga, Dong. Pero sige, malaki naman sasahurin natin eh. Tara, punta na tayo kay boss. Tara. Boss? Boss? O Rose, narito na pala yung mga tao ko. Andiyan na sila? Papasahod muna ako ah. Sakto, nagluto ako ng hapunan. Ito mo na kaya sila pakainin. O sige, sabihin ko. Tayin ko kayo ah! Dong, ayun na si boss. Ano? Okay ba yung materials natin doon? Natabi nyo ba lahat? Opo, boss. Natabi na po namin. Tsaka napadlock na din po namin yung pinapagawa niyong bahay. Okay, good. Ito nga pala yung sinahod nyo. Tag 5,000 kayo dyan ah. Boss, maraming salamat po. Paano po? Dito na po kami. Sige na. Mag-iingat kayo ha. Kita tayo sa Lunes. Sige po, salamat po. Sige. Ma'am Sir, dito na po ata yung address ng tinutuloyan ng dalawang suspect. Sir, sana po makita po natin sila at para makulong na po. Tara, Ma'am Sir, dito na tayo sa gilid. Sir, bakit kailangan pa po natin magtago rito? Sir, andito po yung dalawa. Papunta na po sila. Sir, huwag po kayo mag-alala. Hindi na makakataas yun. Hoy, taas nyo kamay nyo. Doon kayo sa gilid. Boss,
Bakit po? Ano pong atraso namin? May karapatan kayong manahimik at pwede kayong kumuha ng abogado kung sa tingin niyo wala kayong kasalanan dahil nirereklamo kayo sa kasong rape. Sir, di po kami yun. Kaibigan po namin yun si Aaron. Kapal na mukha yung dalawa. Bubulok kayong dalawa sa pulungan. Mga hayop kayo! Ilabas niyo si Aaron! Ate, di po namin kasama si Aaron at hindi rin po namin alam kung saan siya nagtatago. Nangiya kayo! Sir, tama na po yan. Dadaling ko na po yung dalawa sa presinto. Mama kayo sa akin dalawa. Nay, masaya na ako dahil nahuli na yung dalawang kaibigan ni Aaron. Pero mas magiging masaya ako, pati si Aaron makukulong. Anak, huwag ka mag-alala. Sinisigurado ko sa'yo na pati si Aaron makukulong. Mahal, Pongpong, tara na. Justin, minabalitaan ako sa'yo na umamin ka daw kay Kikay na gusto mo siya. Si Iya kasi, kinulit ako. Kaya napaamin na lang ako. Okay na yun, Justin. Ang mahalaga, alam na ni Kikay na gusto mo siya. Nga pala, ano sabi ni Kikay nung sinabi mo yun? Sabi niya sa akin, hindi pa daw siya handa. Di ba nga galing siya sa trauma, kaya malabo niya ako magustuhan. Kung gusto mo talaga siya, Tin, dapat sinabi mo na maghihintay ka. Oo, Negro, sinabi ko sa kanya na maghihintay ako. Pero sa tingin ko, di na magkakagusto sa lalaki yun. Di ba nga, nanggaling siya sa trauma? Yun naman pala, Tin eh. Pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pakita mo lang sa kanya na gusto mo talaga siya. Sige, Negro, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Papakita ko sa kanya na gustong gusto ko siya. Tama yan, Justin. Tara na, umakyat muna tayo sa court. Maglaro muna tayo. Mahal, anong balita dun sa Aaron? Di ba nakausap na ni Kikay sa cellphone? Oo, mahal. Pero ang sabi, 2 weeks daw siya bago makauwi. Tsaka wala pa raw siyang pera pamasahe pa uwi. Kaya ang gagawin ni Kikay, pupunta siya mamaya kala Iya. Tatanungin niya kung makakauwi na yung Aaron. Sana mahal, mahuli na talaga yung Aaron na yan. Sana makipagkita na siya kay Kikay para ma-set up na siya ng mga polis. Kaya nga mahal eh. Sige na mahal, papasok na ako sa trabaho. Pamalit Sige, pa mahal. ako eh. Mag-ingat ka. Ang balat sa mga bata. Ate, anong ginagawa mo sa akin? Ikaw talaga, Pongpong. Masyado ka matatakotin. Paano di matatakot sa'yo, ate? may pabiya na ako simula nung hinabol mo ako. Oh, ano na naman nangyayari sa inyo? Ba't parang nag-aaway kayo? Nay, si Pongpo kasi di mabiro. Takot na takot na eh. Paano ba naman, Nay? Si Ate Kikay, kala ko bumalik na naman sa pagkawala sa sarili. Sinakal ba naman ako habang natutulog? Ay nako, Kikay, puro ka talaga kalokohan. Alam mo namang may phobia na yung kapatid mo dahil sa ginawa mo sa kanya. Nay naman, binibiro ko lang naman tong si Pongpong. Namiss ko lang naman po siya kabanding. O talaga, ate. Alam mo naman na matatakotin ako eh. Sorry na, Pong. Namiss lang talaga kita. Puro talaga kayo kalokohan. Halika na, nakapagluto na ako para makakain na tayo. Sige po, Nay. Iligpitin ko lang pahigaan. Sige anak. Nay, magpapaalam po sana ulit ako. Punta po ako kay Iya. At tanungin ko lang po si Iya kung nag-text na po ba si Aaron or tumawag na po sa kanya. Sige anak, tama yan. Para masabihan ko rin yung mga pulis at makapag-ready sila. Sige po, Nay. Dito na po ako ah. Sige anak. O Negro, ikaw pala yan. Alam mo na ba yung balita? Anong balita, Prince? Kasi noong nakaraan, nagharap kay Badong tsaka kay Arbenz, 2 pulis. Oo. Kaya sila hinahanap kasi may ginawa silang kasalanan. Ganun ba, Negro? Bakit? Ano ba kasalanan ng 2? Sa totoo nga yan 3 sila. Kasama si Aaron. Pinagsamantalaan sila kaya sila kinasuhan ng rape. Kaya pala nakita ko sila noong umaga, may mga dala silang gamit. Tumakas na pala sila. Kamusta? Nahuli na ba sila? Hindi ko pa nga alam Kaya nga pupunta ako kay Justin. Makikibalita ako kung nahuli na yung 3. Sige, Negro. Sama ako. Baka sakaling makatulong din ako sa kanila. Sakto, wala rin naman akong gagawin eh. Sige Prince, tara na. Tara.
Justine, umamin ka na pala kay Kikay ah. Sabi ko naman sa'yo, lakasan mo yung loob mo. At least ngayon, alam niya na gusto mo siya. Kaya nga eh, nilakasan ko na lang talaga loob ko. Kaso, parang ayaw niya na talaga mag-boyfriend eh. Diba nga, galing siya sa trauma. Tin, alam mo ba, gustong gusto kita para kay Kikay. Kasi nga, simula ng mga bata pa tayo, kilala na kita. Tsaka malayong-malayo ka kay Aaron kasi nga mabait ka. Iya, maraming salamat sa'yo ah. Dahil tinutulungan mo ako kay Kikay. Hayaan mo, pagbigyan kami ni Kikay, hindi ko siya sasaktan. At hindi ko rin gagawin yung ginawa sa kanya ni Aaron. Tama yan, Tin. Tsaka alam ko naman na hindi mo sasaktan si Kikay. Iya, punta ba ngayon dito si Kikay? Di ko alam. Di naman siya nagsabi na pupunta siya dito eh. Iya? Iya? Tin, speaking, si Kikay. Kikay, pasok ka na. Saktong-sakto nandito si Justin. Sige, Iya. Pasok na ako. Kikay, dito ka muna umupo. Dito na lang ako. Sige, Justin. Salamat ah. Iya, anong balita? Nag-text na ba si Aaron or tumawag na ba siya sa'yo? Wala pa nga eh. Pero wait lang, check ko. Kikay, wala talaga. Ganun ba, Iya? Di kaya may kutob na siya na isi-set up lang namin siya kaya hindi na siya nagpaparamdam? Hindi ko alam. Pero kung gusto mo, tawagan mo ulit siya. May pantawag naman ako eh. Sige, Iya, try ko siya tawagan. Iya, di sumasagot. Pero sige, isa pa, tawagan ko ulit siya. Iya, wala talaga. Talaga niya ako sinasagot. Prince, wala dito si Justin ah. Pero tignan natin kay Leia. Baka nandun. Tara. Prince, andito pala si Justin eh. Kasama si Kikay. Ayun yung naging jowa ni Aaron. Yung pinagsamantalan nila. Ikaw na lang maingay ah. Na sinabi ko sa'yo yun. Sige, Negro. Hindi ko na lang sasabihin. Tsaka nandito naman ako para tumulong sa kanila. Sige. Iya. Iya. Iya, si Negro. May kasama siya. Sige, Justin, papasukin mo. Negro, tara, pasok kayo. Sige na, Negro. Dito kayo umupo. Tara, Prince. Kikay, anong balita? Nahuli na ba sila Aaron? Ah, Negro, yung dalawang kaibigan ni Aaron, nahuli na. Pero si Aaron wala talaga eh. Pero nung nakaraan, nakapag-usap kami sa cellphone. Set up siya na namin siya nila nanay. Sakali makikipagkita siya sa amin. Pero simula nun, di na siya nagparamdam sa akin. Kanina nga, tinawagan ko siya. Pero di niya sinasagot lahat ng tawag ko. Ah, ganun ba Kikay? Buti naman nahuli na yung dalawa. Nga pala, kasama ko si Prince, kaibigan ni Aaron. Tutulungan niya daw tayo. Oo, tama yun. Kaibigan ako ni Aaron. Pero nung nalaman ko yung ginawa niya, nag-iba na yung tingin ko sa kanya. Kaya tutulungan ko kayo para mahuli na si Aaron. Talaga ba? Eh ano namang tulong yung matutulong mo sa amin? Sa totoo niyan, may number ako ni Aaron. Subukan ko siyang tawagan. Siguro naman sasagot sa akin yun pag tinawagan ko. Dahil hindi naman niya alam na may pagtulungan ako sa inyo. Sige nga kuya, tawagan niyo po siya. Basta po sabihin niyo na lang po sa kanya pag tinanong niya kung bakit kita nakilala. Sabihin niyo na lang po dahil sa kakatanong ko kung nasan siya. Sige, ako na bahala. Tatawagan ko siya. Di sinasagot eh. Pero susubukan ko ulit, tatawagan ko ulit siya. Hello, Aaron. Gusto ka na? Oh, Prince, ikaw pala yan. Okay lang ako. Ba't ka nga pala napatawag? Wala. Kinamusta lang kita. Nabalitaan ko kasi nangyari sa'yo. Kaya nga eh. Kaya nga di ako makauwi dyan. Nga pala, Prince. Marami na ba naghanap sa akin ng mga pulis dyan? Wala naman, Aaron. Sa totoo niyan, lagi ka nga sa akin hinahanap ni Kikay eh. Kasi nalaman niya na kaibigan kita. Talaga ba, Prince? Nakaraan nga eh. Sinuntak niya ako. Kaso simula nun, hindi na ako tumawag. Baka kasi sineset up na nila ako. Hindi ah. Sa totoo niyan, namimiss ka na daw niya.
Lagi nga siyang umiyak sa akin pag hinahanap ka niya eh. Talaga ba, Prince? Siguro nga, totoo yung sinasabi niya. Mahal pa rin niya talaga ako. Oo Ron, sa totoo niyan, kasama ko nga siya ngayon eh. Gusto ko daw niya kausapin. Dahil tuwing tumatawag siya, hindi mo daw siya sinasagot. Tsaka magtiwala ka sa akin dahil kaibigan mo ako. Sige, Prince, ibigay mo sa kanya para makausap ko siya. Kakausapin ko daw ni Aaron. Hello, Aaron. Kamusta ka na? Ba't naman di mo sinasagot lahat ng tawag ko sa'yo kanina? Alam mo ba, mas na talaga kita. Gusto na kita makita. Kikay, pasensya ka na. Natakot lang kasi ako. Napaka-set up mo lang ako. Ha? Aaron? Anong set up? Sa totoo nga yun, inaantay ka ni nanay at saka ni tatay. Inaantay na ipakilala kita sa kanila. Kaso parang ayaw mo ata eh. Dahil hindi ka nagpaparamdam sa akin. Sige, Kikay. May tiwala naman ako sa kaibigan ko. Tsaka magtitiwala na rin ako sa'yo. Kaya bukas sa bukas, uuwi ako. Sa Montevilla na tayo magkita. Talaga ba, Aaron? Maraming salamat ha. Matutupad na yung gusto ko. Siya nga pala, anong oras tayo magkikita? Lasing ko tayo ng hapon. Sige, Aaron ha. Aasahan kita bukas. Mag-iingat ka sa biyahe mo ha. Sige na, Kikay. Dito na ako. Mag-aasikaso na ako ng gamit ko. Sige, Aaron. Prince, maraming salamat ha. Kasi nang dahil sa'yo, mapapauwi ko si Aaron. Tsaka makukulong na siya. Prince, yung cellphone mo nga pala. Wala yung Kikay. Kasalanan niya yun, kaya kailangan niya pagbayaran. Negro, maraming salamat din sa'yo ha. Kasi nang dahil sa'yo, nadala mo dito si Prince at natulungan niya ako. Wala yung Kikay. Ang mahalaga, mahuhuli na si Aaron. O sige, Negro. Siya nga pala guys, uuwi na ako. Babalita ko na rin kila nanay na makakauwi na si Aaron. Sige, Kikay, mag-iingat ka. Siya nga pala, Kikay. Hatid na rin kita. Sige, Justin, ikaw bahala. Kikay, Justin, una na kami Baka ma-istorbo pa namin kayo eh. Loko talaga kayo. O sige, mag-iingat kayo ha. Salamat nga pala ulit. Sige, ingat din kayo. Justin, buti na lang talaga makukulong na si Aaron, no? Kikay, Diyos na talaga gumawa nun para mapagbayaran ni Aaron lahat ng ginawa niya sa'yo. Ay, sorry Justin. Masaya lang talaga ako dahil sa wakas, mahuli na si Aaron. Tara na nga, para mabalita ko na rin kay nanay. Mahuli na si Aaron. Nay? Nay, ano po? Nay, ibabalita nga po pala ako sa inyo. Justin, tara, pumasok ka muna dito. Oh, bakit magkasama kayo ni Justin? Anay, magkasama po kasi kami doon kay Leia. Nagkasabay lang po kami sa pag-uwi. Ate Kim, magandang hapon po. Nay, nakausap ko nga po pala ulit si Aaron. Bukas na bukas po, magkikita po kami sa Montevilla, alas 5 ng hapon. Talaga ba anak? Buti naman at uuwi na siya. Anay, yung kaibigan po kasi ni Negro, sakto po siya na kaibigan ni Aaron. Tinulungan niya po kami para po matawagan si Aaron at para mapaniwala na gusto ko na po ulit siyang makita. Ah, ganun ba anak? Mabuti naman kung ganun. O sige, pupunta muna ako ng presinto para masabihan ko yung mga pulis na bukas uuwi na si Aaron para mahuli na. O sige po, Nay. Sige anak. Justin, naiwan ko muna kayo. Kikay, dito na ako. Anong oras na rin kasi? Ayaw mo ba muna kumain or magkape? Hindi na, Kikay. Sige na, dito na ako. O sige, Justin. Mag-iingat ka ha. Ma'am, tawagan niyo po muna yung suspect para ma-sure natin kung nandun na siya sa lugar na pagmimitapan niyo. Prince, baka pwedeng makiram ulit ako ng cellphone. Tatawagan ko lang si Aaron. Okay Kay, dito mo lang siya tawagan. Aaron, nandyan ka na ba? Oo, Kikay. Kaya na pa ako nandito. Asan ka na ba? Aaron, malapit na ako. Antayin mo ako ah. Nay, dito na po ako ah. Nay, dito na po yun. Mahuli na po si Aaron. Sige anak, mag-iingat ka. Nandito lang kami sa likod mo. Sige po, Nay. Ma'am, sir, hintayin na lang po natin sila magkasama para mahuli na natin yung sinasabi niyong suspect. Sige sir, sigurado naman di na po makatakas yan. Oh, ay di na pala si Kikay. Aaron, pasyensya na kung napag-antay kita ng matagal ah. Eh, dinaanan pa kasi ako eh. Okay lang, dumaan pa naman ako sa bahay. Dinala ko yung mga gamit ko. Kaya di ako nakapag-antay ng matagal dito. Tara Aaron, upo muna tayo doon. May nag-aantay kasi sa'yo eh. Oh, Kikay, sino naman yun? Basta Aaron, mga kaibigan mo.
Aaron, alam bang na-miss kita? Dahil sobrang tagal na rin nating hindi nagkikita. Ikaw rin naman namiss kita. Kaya nga ako pumayag na ipagkita sa'yo. Tsaka Aaron, alam mo ba? Maraming naghahanap sa'yo. Hindi lang ako. Ah, Kikay, sino mo naghahanap sa akin? Basta Aaron, makikilala mo rin sila. Aaron, alam bang natupad na isa sa mga pangarap ko? Na makukulong ka na? Kikay, ano ibig sabihin nito? Ano ka ba naman, Kikay? Hindi sa akin yan. Posibleng mabuntis kita. Isang beses pa lang may nangyari sa atin. Baka sa ibang lalaki mo yan. Kung alam mo lang lahat ng ginawa mo sa akin, binaboy mo ko, Aaron. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Prince, ano to? Kaibigan pa naman kita. Pero naipagsabuhatan ka sa kanila para mahuli ako. Aaron, dapat ka lang makulong. Dahil kailangan mo pagbayaran lahat ng kasalanang ginawa mo. Hayop ka, Aaron. Hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan namin dahil sa kagagawan mo sa anak ko. Hayop ka! Sir. Tama na po yan. Ako na pong bahala dito. Dadaling ko na to sa presinto. Sorry sir, kala ko si Aaron. Buko ko to ah. Dapat lang sa'yo yan, Aaron. Mabubulok ka sa kulungan. Nay, Tay, masayang-masaya na po ako dahil nakakulong na po si Aaron. Kaya nga anak nabigyan na rin ng katarungan yung nangyari sa'yo at maging aral na rin sa lahat ng kabataang nanonood. Nak, parang nakangiti ka ata. Wala po, Nay. Natutuwa lang po talaga ako dito sa kachat ko. Nga pala anak, kamusta ka na? Masaya ka na ba na nakulong na yung tatlo na gumawa sa'yo nun? Opo, Nay. Masayang-masaya na po ako dahil wala na po akong iisipin. Mabuti naman anak. Masaya kami ng tatay mo dahil alam namin masaya ka na. Siya nga pala, Nay. May tanong po ako sa inyo. Pero kung hindi pa po pwede, okay lang po sa akin. Eh ano naman yun anak? Nay, kung may manliligaw po ulit sa aking lalaki, okay lang po ba sa inyo? Depende anak. Pero siguro naman natuto ka na sa mga nangyari sa'yo. Tsaka mas mabuti siguro kilalanin mo muna. Eh, sino ba yan nanliligaw sa'yo? Nay, siguro naman po kilala niyo po siya. Siya po si Justin. Tita, tuloy na po ako. Ano po? Kikay, para sa'yo nga pala. Justin, salamat ha. Nag-abala ka pa talaga. Nay, siya nga pala po. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na manliligaw ko. Ah, ganun ba anak? Justin, maupo ka na dito. Ito na lang ako sa tabi ni Kikay. Totoo po yan. Matagal ko na po talaga siyang gusto. Nung sila pa po ni Aaron. Siguro naman, alam mo yung mga nangyari sa anak ko. At sana, tanggap mo yon. Tsaka sana, huwag kang magmamadali. Hintayin mo siya na matutuhan kanyang mahalin. Opo tita, sinabi ko na rin po kay Kikay yan. Na handa po ako maghintay kahit na matagal. Mabuti naman kung ganon. Sige, maiwan ko muna kayo. Tutuloy ko muna yung paglalaba ko. Sige po tita. Kikay, yung papunta pa lang ako dito, kinakabahan na ako. Alam ko, hindi ako tatanggapin ni tita. Yung pala, sobrang bait niya. Oo, Justin. Mabait talaga yan si nanay. Kaya wala akong masabi dyan. Siya nga pala, Justin. Maraming salamat ulit dito sa Bulaklak ha. Wala yun. Di ba nga sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat. Papasagot lang kita. Pero hindi kita minamadali Pero, pwede bang sagutin mo na ako? Ikaw talaga, Justin. Palabiro ka talaga. Alam mo ba, pagkasama kita, nagiging masaya ako lalo. Siyempre naman, Kikay. Gusto ko kasi, lagi kitang nakikitang masaya. Justin, maraming salamat ha kasi lagi mo ako pinapasaya. Tsaka maraming salamat din dahil tinulungan niyo sila nanay hanggang sa mahuli yung mga taong may kasalanan sa akin. Di ba nga, Kikay, sabi ko, lahat gagawin ko. Kasi, mahal na kita. At hindi na biro itong nararamdaman ko sa'yo. Kikay, check mo nga kung anong oras na. Bakit, Justin? Kasi baka oras na para maging tayong dalawa. Baliw ka talaga, Justin. Kikay, nahihilo ako. Oh, Justin, ano nangyari sa'yo? Gusto mo bili kita ng gamot? Kikay, okay lang ako. Okay lang na mahilo ko. Basta sa'yo iikot ang mundo ko. Baliw ka talaga, Justin. Ang dami mong kalokohan. Inabahan tuloy ako sa'yo. Baliw ka talaga, Justin. Justin, tara lakad-lakad tayo sa labas. Sige, Kikay. Pero wait lang ha, magpapaalam na ako kay nanay.
Nay, magpapaalam po sana ako. Lalakad-lakad po kami ni Justin sa labas. O sige anak, basta huwag kayong magpapagabi ah. Opo, Nay. Uuwi rin po ako agad. Nay, dito na po ako ah. Sige anak, ingat kayo. Sige po. Negro, ba't ba tayo pumunta dito? Ano bang sasabihin mo? Iya, may pagtatapat sana ako sa'yo. Matagal na kitang gusto. Pwede ba ako manligaw? Ha? Negro, huwag mo nga akong pinagtitripan. Hindi ako nagbibiro, Iya. Totoo yung sinasabi ko. Matagal na kitang gusto. Sige, Negro. Kung totoo talaga yung sinasabi mo, maghihintay ka. Oo naman, Iya. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya ko naman maghintay. Salamat, Negro ah. Kasi naintindihan mo ako. Negro, tara! Bilisan mo. O bakit, Iya? Basta, tara, magtatago tayo. Oh, Justin, si Ian at saka si Negro, ba't kaya sila tumakbo? Hindi ko nga alam eh. Tara, puntahan natin. Tara. Negro, pupunta sila dito. Nakita yata nila tayo. Oo nga eh. Negro, pag tinanong nila kung bakit tayo magkasama, sabihin mo nagkasama lang ako. Sige, Iya. Hoy, Iya, ba't kayo magkasama ni Negro? Dito pa talaga kayo nagdi-date, ha? Hindi, ah. Ang totoo nga niyan, pauwi na kami. Di ba, Negro? Oo, nagpasama lang talaga sa akin si Iya. Tara, Negro, uwi na tayo. Ah, ganun ba? Kala ko dito kayo nagdi-date, eh. O sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi, ah. Sige, Kikay, dito na kami, ah. Tara na, Negro. Kikay, usog ka muna dito. Mainit kasi dyan. Kikay, di ka ba nagtataka? Laging magkasama yung dalawa. Eh, di ba sabi ni Ian, nagpasama lang siya kay Negro? Eh, ano yung nagpasama lang si Iya kay Negro? Eh, ba't yung nakita tayo doon? Ba't sila tumakbo? Oo nga, no? Pero hayaan na natin sila. Malay mo, nagpasama lang talaga si Iya kay Negro. Justine, alam mo ba? Dito kami pumupunta lagi nila tatay pag day off niya. Kasi maganda dito, mahangin, at ang ganda ng mga tanawin. Kaya nga, Kikay, ang ganda nga dito. Justine, alam mo ba pagkasama kita, ibang-iba talaga yung nararamdaman ko. Ewan ko ba? Basta pagkasama kita, sobrang saya ko. Talaga ba, Kikay? Masaya ako na masaya ka pagkasama mo ako. Basta, Justine, ibang-iba ka talaga kay Aaron. Feeling ko, yung mga hindi ko naranasan sa kanya, sa'yo ko mararanasan. Kikay, hindi ko man maipapangako ngayon, pero gagawin ko yung best ko para magpasaya kita. Justine, malaki yung tiwala ko sa'yo. Tsaka sabi sa akin ni Iya, hindi ka daw katulad ni Aaron. Kaya Justine, sinasagot na kita. Talaga ba, Kikay? Kikay, aalagaan kita at iingatan. Talaga ba, Justine? O sige pangako mo yan. Oo, pinapangako ko. Kikay, si Iya ata yun, pati si Negro. Oo nga, sila nga. Tara, puntahan natin. Magtago tayo dun. Sige, tara Justine. Kikay, tara, dito tayo. Dun tayo, tara. Kikay, tara. Pakinggan natin yung pinag-uusapan nila. Negro, ang ganda pala dito, no? Oo, Iya. Maganda talaga dito. Dito ako tumatambay pag malungkot ako. Oo nga eh, nakakawala ng problema. Iya, kailan mo ba ako sasagutin? Negro, kala ko ba maghihintay ka? Iya, di naman pinapatagal ang panligaw eh. Pinapatagal ang relasyon. Hay naku, Negro. Sa bagay, tama ka naman. Pero sige na nga, dahil mabait ka naman, sinasagot na kita. Totoo ba yun, Iya? Yung narinig ko. Oo nga, Negro, sinasagot na kita. Salamat, Iya, dahil natupad na yung pangarap ko na maging tayo. O Iya, Negro, narinig namin yun ha. Tara na dito. Oh, Justin, Kikay, andito rin pala kayo. Anong ginagawa niyo dito? Ah, kanina, nandun kasi kami ni Justin, no? Nakita namin kayo ni Negro. Hoy, Iya, narinig namin ni Justin yon. Kayo na pala ni Negro, ah. Oo, Kikay, kami na ni Negro. Eh, si Justin, sinagot mo na ba? Oo, Iya, sinagot ko na rin si Justin. Halos magkasabay nga lang tayo, eh.
Ganun ba? Congrats sa inyo ni Justin. Congrats din sa inyo ni Negro. Ano, di pa ba kayo uuwi? Hindi ba kayo sasabay sa amin? Sabay na kami. Tara na.